Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Belnard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos. Kasama po si Kong Saldi. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Ako po si Attorney Levi Baligon. Nakilala niyo ako noon 13 years ago tungkol sa PDAP scam. Yung Napoles, no? Scam. Kami po ang nabulgar sa bilyon-bilyon na nakawan noon. And that was 13 years ago. At akala namin ay magkakaroon ng pagbabago ang ating mga opisyal sa gobyerno. Ngunit makalipas ang 13 taon, yung bilyon-bilyon na ninanakaw noon ay umabot sa trilyones ngayon. Nasadlak tayo sa mas mabigat na problema. Napanood natin lahat ang mga ipinahayag ni dating Master Sergeant Orly Gutesa sa Senado. At nakita natin kung paano trinato ang isang taong nagnanais lamang na ibahagi sa ating sambayanan ang kanyang nalalaman tungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nakita rin natin nasaksihan din nating lahat ang mga proseso na naganap sa ICI na inatasan na mag-imbestiga tungkol sa corruption sa infrastructure. Ngunit alam nating lahat na imbes na mag-imbestiga ang ICI ay pinagtakpan ang totoong mga salarin sa pagnanakaw. Sa ngayon po ay ang mas mabigat nating problema ay yung crisis sa credibility ng ating mga institusyon. Ang mga institusyon natin ngayon na ipinatayo para pangalagahan, arugain ang mga Pilipino ay hindi na natin mapagkakatiwalaan. Makita naman po ninyo, there is a crisis of integrity in the executive. There is a crisis of integrity in the legislature. And if you have listened recently to the proclamations of Ombudsman Crispin Remulla, he alleges also a crisis in our judiciary. Lahat ng institusyon natin ay mabigat ang problema.
Pero alam naman po natin na ang mga institusyon na ito are just abstract ideas. Our democracy is just an abstract idea. Our institutions are just abstract ideas. And these institutions operate through the human mind, and if you will, through the human soul, and through the human heart. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Tinatawag ko po ang isang magiting na Pilipino, si Bernard Tube. Opo. Si Ross, tumatanda na po. Si Rosbert Waupan. Si Benny Bulonpate. Si Johnny Budwan, si Rodante Orbilio, Rainy Boy Julian, Christopher Esquivel, George Villalon Jr., Romel Bobares, Gil Navidad Jr., Anselmo Taberdo, Walter Manalansan, Jolly Cadiao, Romel Galapon, Cecilio Laroder Jr., Bernard Gubban, Crisani Dado, at Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo ngayon dahil sa mga personal na rason. Ang dalawa ay meron silang kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno at meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag ko po na second batch at lalabas din po sila sa tamang panahon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng nilalaman ng kanilang affidavit at kung ang proseso po kung paano ninakaw ang pera sa kabad ng bayan ay
pwede nating ilarawan sa prosesong ito. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto at hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Saldico doon sa kanyang bahay sa Valle Verde Phase 6 sa Pasig City. At daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Merong employee si Ginoong Zaldico na binibilang ang mga pera na dumarating sa Valle Verde 6. Pagkatapos nito ay binabalik nila sa maleta ulit at dinadala sa penthouse ng Horizon Homes sa BGC. At mula sa Horizon Homes, doon na manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po, sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Sa aking tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver ng pera. Kaya naaawa po ako ngayon sa sitwasyon ni Master Sergeant Gutesa dahil ginawa siyang sinungaling. Meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahad pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter, at ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito.
sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Makikita rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media, yung tinatawag nating mga media operators. At ganyan po sila mag-deliver. No? Makikita po ninyo sa ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera. At marami pa pong iba na katulad nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, na obserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. This one? Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators
ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Zaldy Co. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado, ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang ipatupad ang kanilang orders sa mga mayayaman na bansa. Tanging third world countries lang. At ito ang aking obserbasyon. Una, ang ICC investigators did not conduct a bona fide investigation in the Philippines because they only interviewed people sent to them by Sunny Trillanes. Nakapasok din sila sa bilibid prisons para kausapin ang tatlong na sentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavie Villanueva. At lahat ng gastos ni Father Flavie Villanueva ay sagot ni Zaldy Co. Number 2, dahil December 2023 lang unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines because the residual jurisdiction of ICC ended in March of 2019, or 1 year after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Number 4, the ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. At panglima, ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights ng isang tao na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes? So yan po ang buod ng kanilang affidavit. At una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman para makita natin kung umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Dahil isa ang ngayon ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Pangalawa,
ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC ang so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagko-contribute sa ICC. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. Now you know at least where our taxes went. Maraming salamat po at magpapaunlak po kami ng katanungan at kung maaari ay 10 lamang. Kasi alam nyo po, sa ngayon ay meron nang nakaabang sa labas na handang manakit o manakot sa ating mga sundalo. At sa nakalipas na 2 araw lamang, ay umigting ang paghahanap ng isang grupo sa kanila na pinangungunahan di umano ng isang tinatawag nilang MC. Initial yon, MC. Hindi ko po alam hanggang ngayon, inaalam ko kung sino yung MC na sinasabi nila. Pero meron siyang inutusan na nasa gobyerno pa at mataas ang rangko sa ating kapulisan para ipatupad ang kanilang gustong mangyari na hindi matuloy ang paglabas ng ating mga kasundaluhan sa katotohanan. At panghuli po, meron akong isang pakiusap sa ating armed forces at saka sa Philippine Marine Corps. Ang mga nasa likod po ninyo ay nagserbisyo sa ating bayan at nandito sila hindi dahil sa politika. Hindi po sila nagsasabi ng anumang mga bagay na magdadagdag pa sa init ng kasalukuyang politika na pinagdadaanan ng ating bansa. Bagkus ay gusto nilang makaambag na iangat ang imahe ng ating mga institusyon katulad ng Philippine Marine Corps na lumalaban sa kalaban ng Estado. Pero kung susuriin ninyong mabuti, ay ang kalaban natin ay ang mga nasa matataas na pwesto sa gobyerno. Do not restrain them from sharing to our people the truth that they know. Because alam nating lahat, ang katotohanan lamang ang magpapalakas ng ating republika. Kung lumalaban tayo sa mga grupo na gustong sirain ang ating democratic institutions, katulad ng mga NPA, mga Muslim secessionists, ang isa pong kalaban natin na totoo ay ang mga nagnanakaw ng pera na para sana sa mga tao. Tayo po ay nagpapakapagod para lang may maihain tayong pagkain sa ating mga pamilya. Pero sila po ay nagpapakapagod kung paano gastahin ang perang ninakaw nila sa atin. Maraming salamat po.
Okay. Bakit po ngayon lang po lumakas o lumutang at pagkaka-aresto, may lalagay sa komyon, at lumawag pa or hindi po ayos tapos-tapos yung investigations of flood control scandal when in fact kasi wala ay personal knowledge dito sa malawak po Alam niyo po ay matinding pananakot at paglilinlang ang dinaanan ng mga empleyado ni Zaldy Co mula nung umalis siya sa Pilipinas. At katunayan, yung MC na binabanggit ko kanina ay tinakot ang mataas na opisyal ng mga ito. Kaya sila po ay medyo naguluhan din dahil pare-pareho kaming ordinaryong mamamayan lamang at noong nakita nila at nakita ko ang pagtrato ng Senado kay Master Sergeant Orly Gutesa na dapat sana ay inalagaan nila dahil siya ay nagsasabi ng totoo, ngunit dahil sa politika ay ang kinalabasan siya pa ang naging masama. At katulad ng sabi ko, makikita po ninyo na yung mga nagnanais na mapagtakpan ang katotohanan ay pinilit nila si Zaldy Co na mag-execute ng isang affidavit na nagsasabing pinilit lang siya ni Senator Marcoleta, pinilit lang daw siya ni dating Secretary Mike Defensor, at isinabi niya doon na hindi daw totoo ang kanyang sinabi na meron siyang kinalaman o partisipasyon sa pag-deliver ng mga mali-maleta ng pera. Pero ipinakita po namin sa inyo ang isang larawan na kung saan nandoon si Master Sergeant Gutesa na kasama sa pagde-deliver ng pera. Pero gusto kong iliwanagin din na si Master Sergeant Gutesa ay na-assign sa isang media operator ni Zaldy Co. Pero sinisweldohan siya ni Zaldy Co. At di kalaunan ay dahil kulang ang tao sa pagde-deliver, kinuha si Master Sergeant Gutesa at 2 linggo lamang siyang nasama sa pagde-deliver. Pero alam nyo po, ang mga kasundaluhan na nasa harap ninyo, mula September 2022 hanggang sa tagitnaan ng 2025, ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo na nagde-deliver ng pera sa Forbes Park at sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Mahigit 100 beses silang nag-deliver at kada delivery ay hindi bumababa sa 20 na maleta. At minsan umaabot nga ito ng 52 na maleta na kinailangan pa nila ang 6 na vans para ma-deliver lamang ang mga maleta na ito. Pwede po ba sumagot kahit yung isa sa kanila? Sure. Para lang po ikwento yung binabanggit nilang pagdi-deliver linggo-linggo, kahit yung isang masasabi po natin na magko-corroborate po dun sa iba namang sinabi ng mga nauna nang nagsalita before sa mga hearings, sa mga investigation po. Sino po sa kanila yung pwedeng magkwento? Alam po natin ng mga Marines, matatapang po yan. Total, humarap na rin naman po kayo, lumantad na. Baka pwede pong mag-share. Buong pangalan po, pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Tuaupan.
na-assign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na sa team namin kay Boss Elizalde ko. Okay. Doon pinapost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Belnard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po is 5 maleta po. Para Then, kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman, no? Next question po, si Pam po ng Third Floor Studio YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico para ho yung lakas ng loob niyang magbaba ng mga utos na yan, sundin ho ng ating matatapang na men in uniform na ito? Ako po ay, bago ko sagutin yan, no? I want to put in context my answer and why that is my answer. I am a lawyer, a litigator for 26 years. I deal with facts. I don't speak without basis. I do my homework. Nakita nyo naman noong PDAF scam, nakapag-file ako ng complaints sa DOJ laban sa 14 na senador, 198 na congressmen, at 5 cabinet secretaries.